Kung laging naghahanap ng mas malalim na kaalaman, magandang araw sa'yo. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kapag nagbanggaan ng obyetibong siyensya ng kalikasan at ang matinding personal na pananampalataya? Isang magandang tanong iyan para umpisahan ng talakayan natin ngayon. Oo, kasi iyan mismo ang sentro ng malalimang pagsusuri natin para sa araw na ito. Isang kwento ito kung saan yung mga radar ng panahon at yung mga personal na mensahe mula sa kalangitan ay parang nagtatalo kung ano ba talaga ang mangyayari. Talagang napakabigat na paksa. Para sa session natin ngayon, ang ating mga sanggunian ay nakasentro sa mga pahayag, text messages at mga video mula kay MSK, isa siyang residente mula sa Hawaii. Tama. At kasama rin sa mga susuriin natin ang mga pahayag mula sa isang lalaking nagngangalang Narciso Olalo na mas kilala sa tawag na Brother Nars. Oo, si Brother Nars. At yung mga dokumentong ito ay nagdedetalye ng isang talagang pambihirang serye ng mga kaganapan noong taong 2020, pati na rin ang ilang mas lumang insidente na parang sumasalungat talaga sa normal nating pag-unawa sa kalikasan. Bago tayo sumisid ng mas malalim, kailangan nating maglagay ng isang napakahalaga at mahigpit na paalalat para sa mga nakikinig. Oo, sobrang mahalaga nito ha. Hindi tayo nandito para humusga ha. Gusto nating unawain ang mga pahayag sa mga ibinigay na dokumento bilang mga pag-aaral sa paniniwala ng tao. Correct. Hindi natin layunin na patunayan o pabulanan ang mga inangking himala o kahit yung mga siyentipikong ulat na babanggitin natin mamaya. Walang pinapanigyan ng palabas nito. Inilalahad lang natin ang mga naratibong ito nang walang anumang pag-endorso. Mahirap balansehin yan, di ba? Kasi sa isang banda, may matitibay kang datos mula sa meteorolohiya. Oo, mga numero, mga radar. Tapos sa kabilang banda naman, meron kang napakalalim at napakapersonal na pananampalataya. Gusto lang talaga nating silipin kung paano nakakahanap ng kahulugan ng tao sa gitna ng matinding krisis. Kaya ikaw na nakikinig sa amin, inaanyayahan ka naming suriin ang mga impormasyong ito ng may bukas na isipan. Subukan mong ilagay ang sarili mo sa sitwasyon nila. Okay, himayan natin ito. Ipapasa ko muna sa iyo ang usapan para mabigyan mo kami ng eksaktong konteksto. Ano ba talaga ang nangyayari sa balita noong mga panahong yon? Anong klaseng halimaw itong paparating sa Hawaii? Sige, ibalik natin ang oras. Hulyo 25, taong 2020. Isipin mo ang sitwasyon, may isang Category 3 na bagyo. Category 3. Oo, ang pangalan niya ay Hurricane Douglas. Direktang patungo ito sa mga isla ng Hawaii. Ayon sa mga balitang nasa sanggunian natin, may dala itong hanging aabot sa 120 milya kada oras. Grabe, sobrang lakas niyan. Napakalakas. Sa katunayan, ayon sa mga ulat, iyon na ang pinakamalakas na bagyo sa buong planeta ng mga oras na iyon. Sa buong mundo talaga. Sa buong mundo. Inaasahan ng mga ahensya ng panahon ang malawakang pagklasira ng mga bahay, pagkawala ng kuryente at nakamamatay na pagbaha. Nasa ilalim na ng pinakamataas na babala ang lugar. Ikaw na nakikinig, naranasan mo na bang makatanggap ng emergency alert sa telepono dahil may paparating na sakuna? Diyan na papasok sa kwento si Miss Kay. Nakatira siya sa Honolulu, sa isla ng Oahu. At nasa gitna siya ng lahat ng iyan. Oo, habang nangyayari yung pagbabanta ng kalikasan, nakakatanggap siya ng mga nakakatakot na text alerts. Siyempre, kung ikaw yung nandun, malamang nag-iimbak ka na ng dilata o naglalagay ng tape sa bintana, di ba? Nagpapanik na. Natural lang matakot sa ganyang sitwasyon. Pero alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Nakipag-ugnayan siya kay Narciso Olalo sa pamamagitan ng mensahe. At yung naging sagot ni Narciso, ito yung nasa dokumento. Ang matapang niyang sagot ay, walang dapat katakutan, ipaiwas ko siya. Wow! Tapos sinabi pa niya, at eksaktong salita ito mula sa sanggunian ha, tahol lang ang kusog ni Douglas. Ibig sabihin nung kusog ay lakas. Kaya parang sinasabi niya na yung lakas ng bagyo ay parang tahon ng aso. Ang nakakabighani dito ay yung psychological na sitwasyon mo bilang tao.
Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ni Miss K. Saan ka maniniwala? Oo nga, saan ba? Kasi sa isang banda, nandyan yung radar ng mga meteorologists na nagsasabing masisira yung bahay mo. Sa kabilang banda, may Facebook message na nangangakong ililiko yung bagyo na parang sasaklan. Matinding tensyon yon. At para mas maintindihan natin kung bakit ganun katindi yung kumpiyansa ni Narciso sa sarili niya, ibinahagi niya yung mismong visyon o mensahe na natanggap niya umano. At idedetalye ko ito kasi sobrang tiyak at medyo kakaiba yung mga detalye. Sige, ano yung nakita niya sa bisyon? Ayon sa sanggunian, naglalakad daw siya sa isang lugar na maraming tao. Tapos may nakita siyang lalaki na naglalako ng paborito niyang tinapay, yung pilipit. Pilipit, yung matamis na tinapay. Oo, yung pilipit. Gusto sana niyang bumili pero sa dami ng tao, hindi niya na nahabol. Tapos may isa pang lalaki na lumapit at nag-alok sa kanya ng isang karton ng abokado. Abokado naman ngayon. Sabi niya sa isip niya, "Nako, paborito ko yan, lalo na ang evergreen." Pero nang hawakan niya, malambot na. Sobrang hinog na yung mga abokado, overripe niya, kaya hindi niya binili. Sandali ha, abokado at tinapay na pilipit. Naghihintay tayo ng kwento tungkol sa mapaminsalang bagyo na sisira sa Hawaii, tapos biglang may nag-aalok ng overripe na abokado? Iyan din ang una kong naisip. Parang walang kinalaman, di ba? Napaka-ordinaryo ng eksena, pero nagpatuloy yung bisyon. Naglakad pa daw siya at nakakita ng mga kilala niyang mayayamang Pilipino na kumakain sa isang restaurant. Okay. May mga magaganda ring artwork doon, hanggang sa nagtaka na siya kung nasaan ba siya. At doon na may nagsalita. Boses umano ng Diyos na nagsabing nasa Hawaii ka. Doon na pumasok yung konfirmasyon ng lugar. Kyo. Inilarawan niya ito na parang umiikot at tumatalbog na puting bagay. Tumatalbog na puting babay? Oo, pagulong-gulong daw at may dalang apoy. Dahil gusto niyang iligtas sina MSK, tumakbo siya at dumapa sa damuhan. Ang layunin niya, siya ang saluhin ng mata ng bagyo sa halip niyong mga tao. Dumapa siya para saluhin yung bagyo? Oo, nakaramdam daw siya ng napakalakas at sumisipol na hangin. Tapos may bumagsak na tila apoy malapit sa ulunan niya habang nakadapa siya. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin dito ang konsepto ng substitutionary sacrifice o yung pagsalo sa kapahamakan ng iba. Pagsalo sa kapahamakan. Oo, isipin mo yung isang magulang na niyayakap yung anak para saluhin yung apoy sa sunog. Napakalakas na tema nito sa maraming kwento ng pananampalataya at kultura sa buong mundo. Totoo yan. Ang ideya na may isang individual na dadaan sa matinding paghihirap, sasaluhin ng apoy o hangin para magsilbing kalasag ng iba. Kaya yung pagdapa ni Narciso sa panaginip niya, hindi lang siya simpleng pisikal na aksyon. Isa siyang espiritual na panangga. Tama. Binibigyan ng malinaw na anyo ng isip natin ang konsepto ng proteksyon at kaligtasan sa pamamagitan ng ganyang mga narrative. At heto na ang tanong ng lahat. Ano ang nangyari sa totoong buhay noong kinabukasan? Hulyo 26 iyon. Ano ang kinalabasan ng bagyong Douglas? Base sa ulat panahon na nasa sanggunian natin, dumaan ang bagyo sa tinatawag na rapid weakening. Mabilis na paghina. Oo, at ang dailan daw nito ay isang natural na puwersa na tinatawag na wind shear. Lihis din ng kaunti ang direksyon nito. Dumaan yung sentro humigit kumulang 30 milya sa hilaga ng Oahu. 30 milya lang ang layo. Parang nakaiwas sa bala yung Hawaii doon na. Talaga, walang matinding pinsala na nangyari. Para mas maintindihan natin kung ano itong wind shear, isipin mo yung umiikot na trampo. Sige, trampo. Kapag mabilis yung ikot, matatag siya. Pero kung may hihipin ng malakas mula sa gilid, mawawala sa balanse yung kampo. Uuga at babagsak. Ganyan ang wind shear sa bagyo. Hinihiwa nito yung mga ulap? Eksakto. Pinaghihiwalay niya yung ulap mula sa sentro kaya mabilis na humihina. Siyempre, mula sa pananaw ng siyensya, pangkaraniwan itong salik sa atmosfera. Pero para sa isang taong nagdadasal ng buong gabi, Isang malinaw na himala iyon. Dito na magiging sobrang interesante ang usapan kasi para kay Miss Kay, may senyales talaga na nangyari.
Imbes na bagyo ang dumating, alam mo ba kung anong nakita niya nung alas 7 ng gabi? Anong lumabas? Isang napakalaki at napakalinaw na bahagahay. Rainbow. Isang bahagahari? Oo, para sa kanya, ito yung perpektong katuparan ng sinabi ni Narciso. Kasi nag-live pa nga siya sa social media, umiiyak at labis na nagpapasalamat. Nagulat na lang daw sila na walang bagyo at sa halip, bahagahari ang ibinungga. Ang paglabas ng bahagahari, madalas naman mangyari yan pagkatapos ng isang weather system. Dahil yan sa natirang tubig sa hangin at anggulo ng araw. Natural phenomenon siya. Oo. Pero hindi natin pwedeng baliwalain ang matinding emosyonal at psikolohikal na epekto nito. Sa kasaysayan natin, ang bahagahari ay simbolo ng pag-asa at kapayapaan pagkatapos ng matinding unos. Para kay Meskay na buong araw natakot para sa buhay niya, ang bahagahari ay naging isang napakalakas na espiritual na angkla. Ngayon, baka iniisip mo na nakikinig sa amin na baka nagkataon lang ito. Pero ayon sa mga ibinigay na dokumento, hindi lang ito ang nag-iisang kwento ni Narciso. May listahan siya ng mga himala pagdating sa pagkontrol ng kalikasan. Marami pang ibang insidente. Marami. Himayin natin ang ilan. Unang-una, nariyan ang tungkol sa bagyong Botchoy. Nag-oorganisa daw si Narciso ng isang seremonya sa mismong tabing dagat sa Mindanao. Ang layunin ay pakalmahin ang dagat para makita ang nawawalang kapatid ni Maristela Nalwan. Pansinin mo kung paano gumagana ang pananampalataya dyan. Sa gitna ng matinding pagdadalamhati, kung saan pakiramdam natin wala tayong kontrol sa malupit na kalikasan, yung seremonya sa tabing dagat ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapangyarihan at pag-asa. Tumutugon ito sa pangangailangan natin ng sagot sa panahon ng trahedya. Tama. May isa pang kwento sa Pantalan naman. Naranasan mo na bang ma-strand sa Pantalan? Sa balingguan ito nangyari. Alas 10 ng umaga, walang biyahe ng barko dahil napakasama ng panahon. Hindi sila makatawid sa kabilang isla? Hindi. Pero pinigilan daw ni Narciso yung grupo niyang umuwi. Hiniling niya na patigilin ng bagyo pagdating ng 2:00 ng hapon para makatawid sila. At anong nangyari nung alauna? Sakto daw na 1:00, biglang nagkaroon ng biyahe. Kumalma ang dagat, sapat lang para makatawid sila. Pero pagdating nila sa kabilang isla, bumuhos ulit ang napakalakas na ulan. Parang kinukusot daw ang dagat doon sa lakas ng hangin. Nakakagiliw na detalye yan. Hindi niya hinihiling na tuluyang mawala yung bagyo, kundi humihingi siya ng isang napakatiyak na window of opportunity. Isang maliit na siwang sa oras. Oo, ipinapakita nito ang paniniwala na ang kalangitan ay pwedeng makipagnegosasyon sa pangangailangan ng isang tao. Hindi lang sa barko yan ha, pati sa eroplano at traffic. Isipin mo, nasa Cagayan de Oro sila at kailangang bumalik ng Maynila. Walang biyahe mula umaga, baha pa ang mga kalsada papuntang paliparan ng Laguindingan. Nako, ang hirap niyan kapag baha. Sabi ni Narciso sa asawa niya, magtiwala lang daw. Siya pa mismo ang gumabay sa driver kung saang mga kalsada dadaan para iwasan ang baha. Pagdating sa airport, parang himala, may bigla ang biyahe bandang alas 4 ng hapon. Sila lang ba nakasakay doon? Sila lang ng pamilya niya, yung ibang kasama nila na nahiwalay nakakuha ng alas 2 na biyahe. Iyon lang daw ang naging available na flights ng araw na yun. Meron din siyang kwento na nasingit siya sa isang fully booked na biyahe noong Enero 3 matapos ma-strand nung Kapaskuhan. Alam natin na ang mga biyahe at airport ay isa sa pinakamalaking source ng stress ngayon. Ang kawalan natin ng kontrol sa mga pagkantsela at sa panahon ay nagdudulot ng pagkabalisa. Kaya yung ganitong kwento ay nakaka-relate talaga tayo. At ang pinaka-dramatiko marahil na kwento ng paglalakbay niya ay sa Australia, mula Brisbane pabalik ng Sydney. International flight naman ngayon. Oo, kinansela na ang lahat ng biyahe buong hapon dahil muli napakasamang lagay ng panahon. Siyempre, nasa ibang bansa ka, wala kang matutuluyan, nakakapanik. Anong ginawa ni Narciso? Kalmado lang daw siya, hihingi daw siya ng himala. Umakyat sila sa departure area at bigla na lang may nag-anunsyo ng isang biyahe na bumukas para makauwi sila ng araw na iyon. Lahat ng ibang pasahero naiwan. Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang katanungan na dapat nating himayin. Paano ba talaga gumagana ang ganitong pananampalataya ayon sa pananaw ni Narciso? Bakit parang may VIP access siya? O nga, bakit siya lang?
Kung babasahin natin ng maigi ang mga pahayag niya, may malinaw na kondisyon siyang inilalatag. Hindi raw mangyayari ang himala kung walang tunay na paniniwala ang taong humihiling. Tulad ni Miss K sa Hawaii. So hindi pala pwedeng siya lang ang maniwala. Hindi raw sapat na humingin lang siya bilang tagapamagagitan. Kailangan buong-buo yung pananampalataya nung taong direktang apektado. Ito ay isang uri ng kasunduan sa pagitan ng humihingi, ng tagapamagitan at ng lumikha. At alam mo, doon lalabas ang isang malakas na kritisismo ni Narciso na nasa sanggunian din natin. Kasi hindi siya basta-basta naniniwala sa kahit anong milagro na nakikita sa balita. Pinupunan niya yung mga tradisyonal na himala. Oo, gaya ng mga kwento tungkol sa ribulto na umiiyak ng dugo o kaya yung damit ng Santo Niño na nagkakaroon ng amorsiko dahil umano'y naglalakad ito sa bukid sa gabi. Mga sikat na kwento yan sa atin. Para kay Narciso, walang saysay ang mga iyan. Ang tanong niya, ano ang ipinaparating na mensahe ng ribultong umiiyak ng dugo? Kung mamangha ka, anong mangyayari sa buhay mo bukas? Wala. Kaya ang gusto niya ay may malalim na epekto. Tama. Dapat daw ay may 3 bagay na mangyari sa tao dahil sa himala. Una, pagbabago. Pangalawa, pagsisisi. At pangatlo, lubos na paniniwala. Kung namangha ka lang at wala namang nagbago sa ugali mo, walang kwenta yung himala para sa kanya. Napakalalim ng pilosopiyang iyan kung susuriin nating mabuti. Pinaghihiwalay niya ang simpleng pamahiin at ang tunay na espiritualidad. Oo, kasi ang dami naghahanap lang ng magic trick. Eksakto. Itinatanggi niya ang magic trick. Para sa kanya, ang interbensyon ng kalangitan ay dapat palaging may kaakibat na moral at espiritual na kapalit. Isa itong seryosong transaksyon. Isang wake-up call, kumbaga. Oo, yung pagliligtas mula sa bagyo o pagbibigay ng nag-iisang flight ay hindi lang para sa pisikal na kaginhawa. Mga gising ito patungo sa pagsisisi at pagbabago. Yan ang nagpapabigat sa naratibo niya. Humihingi siya ng pagbabago mula sa kanyang mga tagasunod. Kaya, ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kung ibubuod natin ang buong talakayan natin ngayon, nagsimula tayo sa nakakatakot na bagyo na may dalang hangin na pwedeng sumira ng mga lungsod. At pumunta tayo sa isang prediksyon ng kaligtasan na sumasalungat sa mismong radar ng siyensya. Nakinig din tayo sa mga bisyon tungkol sa mga overripe na abokado at tinapay na pilipit na nauwi sa pagharap niya sa mata ng bagyo. Tinalakay din natin ang mga biyaheng mahimalang, nagbukas sa paliparan at pantalan. At nagtapos tayo sa pilosopiya na walang halaga ang himala kung hindi nito binabago ang mismong pagkatao mo. Kung iuugnay natin lahat ng ito sa iyo na nakikinig sa amin ngayon, isipin mo ito. Sa modernong mundo na puno ng teknolohiya at big data, ipinapakita ng mga dokumentong ito na ang tao ay patuloy na naghahanap ng kasiguraduhan sa labas ng lohika. Kasi hindi sapat ang mga numero lang. Tama! Kayang sabihin ng radar kung saan tatama ang bagyo, pero hindi kayang payapayin ng ulat panahon ang takot ng isang inang nag-aalala para sa kanyang pamilya. Dito pumapasok ang pananampalataya bilang kalasag laban sa takot sa kawalang katiyakan. Napakaganda nun. Magandang kalasag talaga siya, mapabagyo man yan sa Hawaii o kanseladong flight sa Australia. O kahit sa personal na unos natin sa buhay. Bago tayo tuluyang magpaalam, iiwan ko sa iyo ang isang malalim na tanong. Kung pag-iisipan mo ng maigi, kapag lumiko ang isang mapaminsalang bagyo at nakaligtas ang isang syudad, tatawagin ito ng siyensya na wind shear o swerte sa hangin. Pero tatawagin itong himala ng pananampalataya. Sa huli, mahalaga pa ba kung ano ang totoong mekanismo sa kalangitan? O ang pinakamalaking misteryo ay kung paano nagagawa ng isip ng tao na makahanap ng malalim na kahulugan at kapayapaan sa gitna ng nag-aalborotong kalikasan. Isang magandang kaisipan na pwedeng pagnilayan. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig sa ating malalimang pagsusuri ngayon. Naway baunin mo ang mga katanungang ito. Mabuhay ka at manatiling ligtas, anuman ang dalang panahon. Hanggang sa susunod nating talakayan.